Ang mag-asawang Rais Shaikh o Ronald at Shahida Shaikh o Sally ay nakatira sa Rawalpada, Dahisar sa Mumbai. Sila ay nakatira sa maliit na bahay na kanilang inuupahan. Ang dalawa ay kinasal noong 2012 at sila ay biniyayaan ng 2 anak. Ang pamilya ay masayang namumuhay ng magkasama. Si Ronald ay empleyado ng isang tindahan ng mga damit at siya ay umaalis bago mag-alas 10 ng umaga araw-araw papuntang trabaho. At umuwi naman siya sa pagitan ng alas 9 at alas 10 ng gabi. Kaya sa araw ay naiiwan ng mag-isa si Sally sa kanilang bahay dahil nasa paaralan din ang kanilang mga anak. Ngunit umaga ng May 25, 2021, dumating si Sally sa Dahisar Police Station para mag-file ng missing person report para sa kanyang mister na si Ronald. Ayon kay Sally, 4 na araw na hindi nakauwi si Ronald. Umalis daw ito papuntang trabaho noong May 21 at simula nun ay hindi na ito bumalik. Kaya naman tinanong siya ng pulis kung sinubukan ba niyang tawagan o hanapin man lang ang kanyang mister dahil 4 na araw na itong nawawala. Pero ayon kay Sally, naiwan ni Ronald ang kanyang cellphone sa kanilang bahay kaya wala siyang paraan para makontak ito. Ngunit ginawa naman daw niya ang lahat para mahanap ang nawawalang mister. Tinanong ulit siya ng pulis kung bakit hindi siya kaagad nag-report makalipas ng 24 hours matapos mawala si Ronald. Bakit nagantay pa siya ng ilang araw bago nagdesisyon na pumunta sa police station. Pero saad ni Sally, personal niyang hinanap si Ronald kaya naman hindi pa muna niya naisip na mag-report at nagbakasakali pa siya na uuwi din naman ang mister. Rinehestro ng mga pulis sa kanilang record ang missing complaint ni Sally pero hindi nila ganoon katinuunan ng pansin at sineryoso ang pag-imbestiga sa kaso. Nung una ay nagsagawa lamang ng pahapyaw na paghahanap ang mga pulis sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong sa mga kapitbahay ng pamilya Shaikh at saka bumalik sa police station. Habang tumatagal ay mas lalo lang nag-aalala ang pamilya ni Ronald. Sila ay nakatira sa Mumbai samantalang ang kanyang mga magulang, kapatid at iba pang mga kamag-anak ni Ronald ay nakatira sa Gundo District sa state ng Uttar Pradesh. Halos kakalipat lamang nila Ronald sa Mumbai. Simula bata pa siya hanggang sa nagpakasal at nagkaroon na ng anak ay sa Uttar Pradesh sila nakatira. Dahil mahirap ang pamilya ni Ronald, pagkatapos niyang mag-high school ay pinasok na niya ang iba't ibang trabaho. At dahil high school lamang kayong tinapos, nahirapan din si Ronald na maghanap ng magandang trabaho na may malaking sahod. Sa edad na 20, nag-umpisa na ang kanyang pamilya na pag-usapan ang tungkol sa kanyang pag-aasawa. Pagkatapos noon ay nagsimula ng kanyang pamilya na maghanap ng babaeng nababagay sa kanya at tinulungan din sila ng iba nilang kamag-anak na maghanap. Hanggang sa isang araw ay nilapitan ng kanilang kamag-anak ang mga magulang ni Ronald. Sinabi niya na may kilala siyang babae at sinabi niya na pwede nilang makausap ang kanyang mga magulang. Ang babaeng tinutukoy niya ay si Sally. Binisita ng pamilya ni Ronald si Sally at nung nakausap nila ito, kaagad naman nilang nagustuhan ang babae. Nag-usap muna ng masinsinan sina Ronald at Sally at di nagtagal ay pareho na silang sumang-ayon na magpakasal, na nangyari nga noong 2012. Matapos nila makasal at magkaroon ng 2 anak, doon na rin napagtanto ni Ronald na lumalaki na ang kanilang pamilya at responsibilidad niya na mabigyan ng magandang buhay at edukasyon ng mga anak. Kaya naman mas naging determinado pa siya na maghanap ng mas magandang trabaho. Nakiusap siya sa kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak na tulungan siyang makahanap ng trabaho. At sa wakas, taong 2020, sa tulong ng mga kakilala, nalaman ni Ronald na ang tindahan ng mga damit sa Dahisar sa Mumbai ay nangangailangan ng salesman. Kaya naman isang araw ay nagdesisyon siya na puntahan ang nasabing tindahan. Bumiyahe si Ronald ng halos 1 araw at 7 oras mula sa Uttar Pradesh papuntang Dahisar sakay ng train. Mabuti na lamang at malapit sa railway station ang tindahan na kanyang pagtatrabahuhan. Pero ang hindi alam ni Ronald na kailangan pala niyang mag-umpisa kaagad na magtrabaho. Kaya wala nang nagawa pa si Ronald kundi ang sumunod sa gusto ng may-ari. Naghanap ng marentahang bahay ang may-ari ng tindahan para kay Ronald at sila pa nagbayad ng 1 buwang renta. Magandang pasahod ng shop kay Ronald kaya naman sobrang masaya siya. Kada buwan ay nagpapadala ng pera si Ronald sa kanyang asawa at mga anak sa Uttar Pradesh mula sa kanyang sahod. Pero nagdesisyon si Ronald na kapag maayos na ang kanyang sitwasyon sa Dahisar, kukunin niya ang kanyang mag-ina para makasama niya ang mga ito. Makalipas ang ilang buwan ay pinapunta na ni Ronald ang kanyang pamilya sa Dahisar at in-enroll ang panganay na anak sa eskwelahan. Noong una ang lahat ay naging maayos para sa kanila hanggang sa nangyari na nga ang kanyang pagkawala. Pinadala ng mga magulang ni Ronald ang bunso nilang anak na si Anis para malaman ang totoong nangyari kay Ronald at para na rin magkaroon sila ng balita tungkol sa kanilang anak.
Pagkarating ni Ines sa bahay nila Ronald ay kaagad siya nakaramdam na parang may kakaiba. Nakita niya ang panganay na anak nila Ronald na matamlay at halatang namimiss na nito ang kanyang ama. At dahil madalas na magkausap si Ronald at Ines, kaya naman marami siyang alam tungkol sa kapatid. Kung saan ito nagtatrabaho, sino mga kasamahan niya, sino mga kasundo niya at hindi kasundong tao sa trabaho. Madalas din ibinabahagi ni Ronald ang mga plano niya sa buhay kay Ines. Kaya naman alam ni Ines na nung araw na nawala si Ronald ay pumunta pa ito sa tindahan. Pinuntahan ni Ines ang tindahan at nagdesisyon na kausapin ang may-ari. Sinabi ng may-ari kay Ines na noong May 21 dumating sa tamang oras si Ronald pero napansin niya na matamlay ito. Kinahapunan, nagpaalam daw ito sa may-ari na may importante siyang pupuntahan at aasikasuhin pero babalik naman daw ito kaagad. Pagkatapos makausap ni Ines ang may-ari ng shop, kinausap naman niya ang mga kakilala, mga kaibigan at kapitbahay ni Ronald. Pero wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay ng kahit na anumang impormasyon tungkol kay Ronald. June 1, 2021, umalis si Sally ng bahay kaya naiwan kay Ines ang dalawang bata. Pagkaalis ni Sally napansin ni Ines na ang panganay na anak ni Ronald ay nakaupo lang sa kanyang kama at sobra itong malungkot. Kaya naman nilapitan niya ang pamangkin at sinabihan na wag na mag-alala dahil uuwi din ang kanilang papa. Hanggang sa may sinabi ang bata kay Ines na ikinagulat niya at hindi niya inaasahang marinig. Kasunod nun ay dinala niya ang dalawang bata sa Dahisar Police Station at inulit ng bata ang sinabi niya kay Ines sa mga pulis. Kahit ang mga pulis ay sobrang nagulat sa sinabi ng bata. Kasunod nun ay nagtipo ng 6 na pulis kasama si Ines at ang dalawang bata para pumunta sa bahay nila Ronald. Bandang alas 4 ng hapon sila nakarating at naabutan nila si Sally na nasa bahay na. Masusing sinuri ng mga pulis ang loob ng kanilang bahay. Ang bahay ay may isang maliit na kwarto at ang kanilang sala ay napakaliit lamang. Sinuri ng mga pulis ang bawat sulok ng bahay pero wala sila nakita na kahit na ano. Tinignan nila ang kisame, mga pader at ang sahig. Pero nung paalis na sila, isang pulis ang nakapansin ang sahig sa kanilang kusina. Nakita niya na parang bagong gawa ang sahig dahil bago ang tiles na inilagay. Noong nilapitan nila at masusing tinignan ang mga tiles, napansin nila na ang iba ay hindi na ilagay ng maayos. At dahil malakas ang kutob ng pulis na may hindi tama sa paggagawa ng tiles, nag-request sila ng mga trabahador para siyang kakalkal at siyang gagawa ng paghukay. Inabot sila ng halos 10 oras sa paghukay lamang. Natagalan sila dahil may mga inilagay pa ng mga bato sa ilalim kaya nahirapan silang tanggalin yon isa-isa. Matapos sila makapaghukay ng halos 3 feet, nakakita sila ng kamay ng tao. Kaya naghukay pa sila at may isang parte na naman ng katawan silang nakita. Hanggang sa 4 na parte ng putol na katawan na ang kanilang nakita. At ang nakakagulat, lumalabas na yun ay katawan ng nawawalang si Ronald. Kaagad na binalot ng mga pulis ang katawan at dinala sa forensic lab para ma-examine. Dinala din sa police station sina Ines, Sally at ang dalawang bata. Unang tinanong ng mga pulis si Sally dahil siya lamang ang kasama ni Ronald sa bahay na may edad maliban sa dalawang bata. Sa panahon ng kanilang investigasyon, nalaman ng mga pulis na ang lalaking nagngangalang Amit Mishra ay madalas daw na bumibisita sa bahay nila Sally. Kaagad nila na pinuntahan ang bahay ni Amit sa di kalayuan mula sa bahay nila Sally pero wala siya sa mga oras na yon. Kaya naman hinanap siya ng mga pulis at dinagdagal ay nahuli din. Pagkarating sa police station, inumpisa nilang tanungin sina Amit at Sally. Ayon kay Ines, nung nakausap niya ang pamangkin at sinabi na huwag kang mag-alala dahil uuwi din ang kanilang papa, sinagot siya ng bata na hindi na kailanman babalik pa ang kanyang papa dahil pinatay daw ito ng kanyang ina. Inilarawan pa ng bata kung paanong pinagputol-putol ni Sally ang katawan ni Ronald. Pinantaan pa daw siya ni Sally na kung ipagsasabi niya kahit kanino ang kanyang nakita, lulunurin niya ang bata sa drum hanggang sa ito ay mamatay kasama ng kanyang kapatid. Yun ang napagulat kay Ines kaya siya pumunta sa police station. Nung una ay mariin pang itinanggi ni Sally at Amit na may kinalaman sila sa pagpatay kay Ronald. Pero nung hinarap na sa kanila ang statement ng bata, bigla na lamang umiyak si Sally. Inamin nilang dalawa at pinatotohanan ang sinabi ng 6 na taong bata. Si Amit ay isang security guard at wala pang asawa. Noong unang nakita ni Amit si Sally ay kagad siyang na-attract sa babae. Isang araw ay pumunta si Amit sa bahay nila Sally at nagkunwaring hihingi ng ingredients na kanyang niluluto. At dahil nasa malapit lamang nakatira si Amit, madali niyang napupuntahan ang bahay nila Sally. Yun ay ginawa lamang niya para mapalapit at makilala ang babae. Nagsimula sila sa simpleng batian at pagpapakilala sa sarili,
hanggang sa nauwi na sa mahabang kwentuhan at hiraman ng mga kung ano-ano, hanggang sa napapadalas na ang paghingi ng favor ni Sally kay Amit. Nagpalitan din sila ng cellphone number at doon na nagsimula ang lahat. Mula sa pagiging magkaibigan ng kapitbahay hanggang sa naging magkarelasyon. Na-in love si Sally sa 24-year-old na si Amit. Alam ni Amit na may mister na si Sally. Dahil mahaba ang oras sa trabaho ni Ronald at madalas ay nasa paaralan din ang mga bata, kaya naman malayang gawin nila Amit at Sally ang kanilang gusto. Dahil dikit-dikit ang bahay sa kung saan sila nakatira, di malayong alam ng mga kapitbahay kung sinong totoong mister ni Sally. At nakikita nila na pumupunta si Amit sa bahay nila Sally sa tuwing wala si Ronald. Katunayan ay may mga kapitbahay na nakapagsabi kay Ronald tungkol sa ginagawa ng asawa. Kaya naman isang araw ay kinausap ni Ronald si Sally tungkol dito. Pero mariing itinanggi ni Sally na may relasyon sila ni Amit at inamin na magkaibigan lang sila. Nangako din siya kay Ronald na didistansya na siya kay Amit. At binalaan din ni Ronald sa Amit na layuan na ang kanyang asawa. Pero makalipas lamang ang ilang araw ay patago pa rin nakikita ang dalawa sa ibang lugar para malayo sa mata ng mga tsismosang kapitbahay. Di nagtagal ay nalaman ni Ronald na nakikipagkita pa pala si Sally na patago kay Amit. Doon na niya sinabi kay Sally na 9 na taon na silang kasal at may 2 pa silang anak. Kung patuloy pa din ito sa kanyang ginagawa, masisira lang ang kanilang pamilya. Noong narinig yun ni Sally, humingi siya ng tawad kay Ronald at nangako na hindi na yun mangyayari pa. Pero sobra na niyang mahal si Amit at wala siyang lakas ng loob para sabihin kay Ronald ang tungkol sa divorce. Kaya naman nag-isip na si Sally na patayin ang mister. Ibinahagi ni Sally ang plano kay Amit at nang walang pag-alinlangan ay sumang-ayon kaagad si Amit dahil sa pagmamahal kay Sally. Gabi ng May 17, hinaluan ni Sally ng sleeping pills ang pagkain ni Ronald. Pero may mga hindi inaasahang nangyari kaya naman hindi na ituloy ang plano. Kasunod noon ay sinabi ni Sally kay Ronald na sira na ang sahig nila sa kusina kaya kailangan nila itong ipaayos. Sumang-ayon si Ronald kaya naman nag-order na si Sally ng mga buhangin, semento at tiles. Ang hindi alam ni Ronald na may masamang plano na pala si Sally. Dumating ang May 21, pumunta si Ronald sa trabaho. Pero kahit nasa trabaho siya, ang kanyang isip ay nasa kay Sally pa rin. Hindi mapakali si Ronald nung araw na yon kaya naman kinahapunan ay nagpaalam muna siya sa kanyang boss na may pupuntahan at babalik din naman kaagad. Pero ang katotohanan ay umuwi siya sa kanilang bahay. Hindi inakala ni Sally na uuwi ng alanganing oras si Ronald kaya naman inimbitahan na naman niya si Amit na pumunta sa kanilang bahay. Kumatok si Ronald sa kanilang pintuan pero walang sumasagot. Makailang beses pa siyang kumatok bago siya pagbuksan ni Sally. Pagkapasok niya ng bahay ay nakita niya kaagad si Amit na nagtatago sa isang sulok ng kanilang kwarto. Naabutan niya ang dalawa sa kanilang bahay kaya naman sobrang nagalit si Ronald. Kaya naman inatake ni Ronald si Amit at sila ay nagsuntukan. Kaagad namang kumuha ng kutsilyo si Sally sa kanilang kusina at sinaksak sa leeg si Ronald. Kaagad na natumba sa sahig si Ronald at maraming dugo ang lumabas sa kanyang sugat. Kasunod noon ay nagsimula ng magukay sa kusina si Amit. Sa mga oras na yon ay nasa labas pa ang 2 bata dahil nakikipaglaro ito sa kanilang mga kapitbahay. Nilakasan din kaagad ni Sally ang volume ng kanilang TV para hindi marinig ang pagukay ni Amit. Matapos ang 3 oras ay nakapagukay si Amit ng halos 3 feet. Inalagay nila ang katawan ni Ronald sa butas pero napagtanto nila na ang butas ay maliit para maipasok ang katawan ni Ronald. Kaya bilang resulta nagdesisyon sila na putulin sa 4 na piraso ang katawan ni Ronald. At isa-isang inilibing ang bawat piraso sa lupa. Naabutan sila ng 2 bata at sobra itong natakot nung nakita ang maraming dugo sa bahay. Doon na rin pinantaan ni Sally ang mga anak na papatay niya ang mga ito kung magsusumbong sa iba. Nilak niya ang 2 bata sa kanilang kwarto habang naglalagay ng tiles si Amit sa sahig. Pagkatapos ay umuwi si Amit at si Sally naman ay nilinis ang buong bahay. Kasunod nun ay tumayo pa si Sally sa bagong tiles na sahig at doon ginawa ang paghahanda sa lulutuing pagkain para sa kanya at sa mga anak. Kahit na naresolba ang kaso sa loob lamang ng halos 11 days, magpahanggang ngayon ay wala pa ring balita kung ano ang naging hatol o magiging hatol sa dalawa. Mabagal din ang justice system sa India kaya hindi na bago na hindi kaagad nahahatulan ang mga salarin. Aabutin pa ng ilang taon bago tuluyang makakuha ng hustisya ang biktima at ang pamilya nito. Ang kustodiya ng 2 bata ay napunta naman sa mga magulang ni Ronald. At sila ay sasailalim din sa therapy dahil sa kanilang nakita.
Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!